But anyway, let me just start sa ating pag-uusapan ngayon na January. Ito po yung tanong. Alam nyo ba kung bakit January ang tawag sa unang buwan ng taon? Sige nga, bakit kaya January? Saan ba ito galing? Ano po? So, actually, this is from a Roman god of the beginning. Ito po yung mga sinasamba or pinapaniwalaan ng mga Romans. Ano po? Galing po daw siya sa salitang Janus. A Roman god of the beginning. Ito daw po, a man with two faces in opposite direction. Dalawang mukha niya na siguro magkatalikudan. Implies the reality and significance of a past and future. Yun po yung pinapakita niya. Signifies confusion, considering the effects of the past failures and the hesitation to face the future events. Kaya daw po January kasi yung past failures niya po at yung pangamba niya sa mga darating. Yan daw po yung dyan galing ang salitang January, from the god of the beginning or Janus, according to the Roman Empire o Roman mythology. Ano po? Nakakapangamba nga ba, ang tanong ko po, ang bagong taon? Sino sa atin nangangamba pag bagong taon na naman? Siyempre, di ba, natapos yung taon, parang we can say that last year ay parang naitawid. Yung iba naman ay 2 thumbs up. Iba-iba po yung kwento natin. But here comes a new year. Gaano nga ba tayo nangangamba? Kaya ang pag-uusapan po natin ngayon, it's about, pinamagatan po nating pangamba o pagsamba. Sige nga, tanungin mo yung katabi mo. Pangamba o pagsamba? Sabi sa Deuteronomy chapter 33 verse 1 ito po yung time na malapit nang mamatay si Moses at siya po yung nag-bless ng every tribe, the 12 tribes, the 12 sons ni Jacob. Ano po, ito po yung malapit na silang lumabas sa wilderness. Nakita na nila yung Kadesh Barnea. Ano po? At ito po yung pagkasabi. Ito ang pagpapalang binigkas ni Moises na lingkod ng Diyos bago siya mamatay. Doon numating si Yahweh sa bundok ng Sinai, sumikat si Edom na parang araw mula sa bundok ng Paran, siya'y tumanglaw. 10,000 anghel ang kanyang kasama, nagliliyab ng apoy ang kanyang kanang kamay, nasa kanang kamay niya. Grabe 10,000 angels ang kaiba niya. 3, minamahal ni Yahweh ang kanyang bayan at iniingatan ang kanyang hinirang. Napakaganda po. Kanina di ba yung inawit natin na ano nga yun? Mapalad ang bansang ano yun, Troy? Ang awit ng bayan, mapalad ang isang bansang sumusunod. Ano yun? Sa'yo lamang sumusunod. Yung una, yung binuklod na yung binukod. Binukod ba yun? Tama? Diba? Kaya yumuyukod kami sa kanyang paanan at sinusunod ang kanyang kautusan. Sorry. So makikita po natin dito kung ang gaano ang kamahal o kung gaano ang binibigay ng pagmamahal ng Panginoon sa mga tao, sa bayan, specifically yung tinutukoy po dito, yung mga Israelites na hinirang niya. Ano po? 4, binigyan kami ni Moises ng kautusan na siyang yaman ng aming bayan. Yung kautusan ay hindi killjoy sa kanila. Yung kautusan ni Yahweh ay hindi obstacle sa kanila. Hindi parang bad trip, kundi ito daw ay yaman ng kanilang bayan. Naging hari si Yahweh sa Israel na kanyang sariling bayan nang magtipon-tipon ang kanilang lipi at pamunuan.
So makikita po natin dito that God blesses people who really obey Him. Especially itong mga Israelites. At alam naman natin, lagi nating nami-mention kung gaano kakulit ang mga Israelites back then. Kung gaano sila kasutil. Kaya nga, kailangang mag-mature sila bago sila pabalabasin sa wilderness. Ano po? At yung iba nga po, ay hindi na talaga nakapasok sa wilderness dahil sa katigasan ng ulo nila. Remember the 12 spies. Yung 10 doon, yung lahi nila, up to the 4th generation, hindi nakapasok sa wilderness dahil sa pagsuway nila sa Panginoon. Ano po? Ganon katindi. Now, my point number 1 is, He provides more than enough for your family. Gusto nyo ba yun? He provides more than enough for your family. Sige nga po, pakasabihan nga po yung katabi mo with confidence. Ito po. Sige na, 1, 2, 3. Ito po ay napakasarap na pangarapin. Napakasarap marinig ng isang nanay, ng isang tatay, na hindi lang ipinoprovide ni Lord yung enough, pero minsan may bonus. More than enough. Ano po? Kaya tuloy po tayo sa Deuteronomy verse 32, chapter 33, verse 24. Ito na po yung, kung babasahin po nito natin yung buong ng chapter ng 33 ng Deuteronomy, ito po iniisa-isa ni Moses na i-bless yung bawat tribe ng Israel. At noon pong mga panahon, very important ang isang tao, isang tatay, na i-bless niya ang anak niya. Ganun po ka-serious. Remember Jacob, Isaac, nalansi pa ni Jacob si papa niya. Ganun kasi ka-importante yung blessing. Ano po? Kaya sabi, tungkol kay Asher, isa sa mga anak ni Jacob na pinagpala talaga ng Panginoon. Ito yung sinabi. Ito ang sinabi. Higit na pinagpala kaysa ibang lipi itong si Asher. Iniisa-isa niya po yun ha. Kagiliwan sana siya ng mga anak ng Israel. Sumasagana sa kanyang lupain ang langis ng olibo. Maganda po sa NIV pakasabi. About Asher, he said, si Moses ang nagsabi, most blessed of sons is Asher. Let him be favored by his brothers and let him bathe his feet in oil. Napaka-importante po ang olive oil. Ang sinasabi po ditong yung oil is yung olive oil. Na pag mayroon ka nun, it represents kasaganahan. Mamahalin. Diba? Even in the Bible, yung binoski, Jesus somewhat mamahaling pahamot. Ito po, hali ito sa oliba. At ito po, binigyan, dito po kasi, sa context nito, binigyan ni Moses na ng mga kanya-kanyang lupain ang 12 tribes. 11 ay suppose, kasi yung isa nga, so Levi, ay wala po sa kaniyang binigay na lupain kasi sila po in charge sa temple, mga priest. Ano po, yan po ang lahi nila. But the 11, binigyan po sila ng malupain. At ditong napunta, kay Asher, bagamat ito ay medyo sa may kabundukan at medyo rocky road, pero nasa part po siya ng Mediterranean coastal kung saan very rich in olive oil, olive tree that produces oil. Ano po? Angat si Asher sa lahat ng tribo ng Israel. Favored po siya ng Panginoon. At ito pong meaning nito na most blessed among favored in his brothers. Ang gustong sabihin na po daw po nito, sige next, God's favorite among the 12 brothers. Not his brother's favorite. Hindi po siya paborito ng magkakapatid. Pero paborito siya ng Panginoon. You see, in the nearest to God is our good. Favorite siya ni Lord, kaya binibless po siya. Kaya yun yung goal po natin. Ngayon, gusto nating i-bless, dapat maranasan natin yung kalapitan ng Panginoon sa atin. Kasi nandun yung biyaya. Where there's presence of God, there's blessing. Kaya sabi po nito, let me just exegete this, let him bathe
with his feet in oil. Ito po yung picture ng prosperity. It means an abundance of productive olive trees dun po sa lugar niya. Among the 12 tribes, siya po ang mayroon nun. You see, dahil favorite, may partiality ba si Lord? Yes, may partiality si Lord sa mga sumusunod sa Kanya. Diba? Ganun lang kasimple si Lord. Sumunod ka sa akin, dito ka sa akin, i-bless kita. Layo ka sa akin, you're doomed. That's the sad reality. Ano po? Now next, so nakita niyo po, kaya ito yung gusto ni Asher, na provide more than enough. Now point number 2, mabilis lamang po ito. Our point number 2 is He provides security in your door. He provides security in your door. Diba? Kaya nga naglalak tayo ng pinto. Bakit? Bakit naglalak tayo? Ayaw nating mananakawan. Because somewhat, kami nga ni, ang arong may, maski lemon na laog, pigsa sarami man, piglalak may, maski saro na sa ng lak. Si Sedo, sabi ko, ma-interest kayo ng supami na, kuha na, pirang baha na ang inagihan. Ano po? But He provides security in order. Ano pong gustong sabihin nito? So verse 25, ito po yung pagkasabi. Ang pintuan ng mga bayan mo, gawa sa bakal at tanso. At kung anong haba ng iyong buhay, gayon din ang lakas mo. O diba? Kung gano'n daw kahaba, yung lakas mo, ganun pa din. Sana all. Sige, pag-arog siguro ako. Sige, gusto ng basketball. Makusugon. NIV pa kasabi po, the bolts of your gates will be iron and bronze, and your strength will equal your days. Now, word study po tayo ng konti. Ito pong iron bar or bolt na sinasabi po dito, sa Hebrew po, babalikan natin, ang tawag po dyan ay minaleika. Minaleika. Ang gustong sabihin daw po nito, it means lock or bolt. Yun po iniso, nahiling niyo po yan na picture, subarat, I don't know kung ngunyan igwa pa, nanonood po kayo ng mga ancient movies, lalo yung mga kingdom, diba? Mayroon po silang napakalaking gate at talagang may pangharang. Na-imagine niyo po? O, madaming mga pelikulang mayroon. Yan pong barat or bar, yun po is bolt. Napaka-importante po nung panahon na yun ng pagsara nila. Kaya hindi basta-basta nakakapasok. At ito po talaga ay talagang very secured because of the enemies. Kasi noon talaga may labanan, kingdom versus the other kingdom. So sabi dito, itong Minaleika, ay ito po siyang iron bar. Hindi lang po kahoy, kundi iron bar or made of bronze. It speaks a strong defense. Sa King James, ang ginamit po kakaiba. Kasi tinila ko po yung lahat ng almost lahat ng translations, ginamit talaga nila yung lock or yung bolt or yung iba nga yung bar. Ano po? Pero sa King James, ang ginamit, thy shoes shall be iron and brass, and thy days so shall thy strength be. Ito pong minalaika, galing po siya sa salitang minal. Sabi ko, bakit kaya iba to? Of all of the rest na translation. Kasi ito, ginamit shoes. Ano po? Ang ginamit sa King James. Ito palang minal, pronounce siya as minhal, literally means shoe. Pero galing siya sa root word na naal, na ang gustong sabihin pa din yung lock or bolt. Again, napaka-importante that time, yung kada kingdom or kada bahay na may lock because of intruders, because of enemy. Kaya, ito po yung sinabi sa King James, thy shoes shall be iron and brass, and thy day so shall thy strength be. Actually, ito nga ginamit dito ni Pastor Rico pagkasabi niya is yung iron shoes.
your iron shoes for the rough roads, prepare ni Lord. And the same way, ang gustong sabihin lang po nito, na we are so secured pag bless tayo ni Lord. Ano po? At ito pong kagandahan nito, your strength will equal your days. Observe niyo po, ito po yung God's provision, clearly defined by this statement. Ito pong strength. Note that it is days. Nakita niyo po, plural siya. Hindi siya day ang nabanggit. Gusto kong sabihin lang po, God will give strength for each individual day in the year ahead. Sa araw-araw, kada araw, bibigyan po ng kalakasan. Ang gustong sabihin po nito. Hindi dupluhan, hindi isahan, kundi araw-araw. Kaya nga daily bread. Kaya nga yung mana, nakukonsume lang siya for the day ng mga Israelites. Bakit? Kasi po tayo talaga mahirap. Gusto natin yung isahan na biyaya. Kaya nga marami sa atin tumataya sa loto. Kasi pag nanalo tayo, instant millionaire. Last time daw, yung nanalo na bumili sa Rawis, na kwento ni Joe, na kaopisina niya yung outlet, pinanalunan 200 million. Wow! Ako pumasok agad sa isip ko, wow, magkano kayang tithes noon? 200 million. So magkano? 2 million? Tama ba? Or 20? May na ako sa math eh. Ilan ang 10% ng 200? 20? Ala! Diba? Ang laki. Sabi ko, kaninong church kaya siya? Or sana, kung siya magta-tithe siya, yayamanin ang church. Hindi ito nagtataya. Diba? Mahilig tayo yung one time. Gusto natin yung isahan. Kaya Lord, pag bless mo ako, Lord, ako nang bahala kayo ni Lord. Papalitsyon ako, Lord. Papaaral ako, Lord. Kasi gusto natin yung biglaan. Gusto natin yung one time. Kaya lang, pag pinagbigyan ka ni Lord, kakalimutan na si Lord. Naalala ko yung pinag-pray namin ni Joan sa ospital. Grabe yung iyak niya. Pagluwas ko talaga ngayon ni Mount Church na ako, mapabaptize na talaga ngayon ako. Sana hindi nakikinig. Nung maray na subuhay, ni ay. Pigtuturo, so mga, si Kwan nga, pig-invite ko nga ito. Nag-church man siguro one time. You see, kaya ayaw ni Lord kitang patamaon sa loto pag sala pang puso ta. Minsan lang, that's my weird dream din. Minsan, nag-joke man ako kay Lord, Lord, payamanon mo ako. Kulon pa eskwelahon sa mo, pa-eskwela sa'yo ko, mga kuyan, mga foundation. Bayadin nga na ngayon sa credit card mo. Sa akin ni Lord. Di ba? Sinong gusto aminin? Gusto natin one time. Di ba? By nature. Pero sabi ni Lord, individual day, bibigyan ka ng kalakasan. Di ba? Every day. Kaya ang ganda ng testimony ni Peng, tomorrow has its own worry. Do not worry about tomorrow, for tomorrow has its own worry. Diba? Gamitin ko lang yun, Peng, ha? Practical naman, bilang nanay. Totoo naman yun. Diba? Mag-iisip ka talaga, balo na inisaga kang aki ko. Sudyaw na ko kang aki ko, di ko sinda pabalunan. Diba? Mga nanay, practical hindi. It's practical. Talagang isipin natin yung family natin. Diba? Pero si Lord advance eh. Alam na yung isip natin. Sige daw ngayon, testingon ko ini. Dahil bagang klase. Diba? Nahalala ko yung isa. Pangalanan ko na si Irma, ganun din yung kwento eh. Ginamit yung bagyo para hindi siya makakuhan, hindi siya makapabalon.
Ganun po si Lord mag-work. Every day, gusto niya lumapit tayo sa Kanya. Kasi yun yung biyaya niya. Kaya tomorrow has its own worry. May sadiri man siyang problema. Pero bako man so extreme na dahil ta naisipon, wala sunta na iningon yan, ta sa aga, bala na si Lord. Sala man yan, pigtuturoan man kita kang good stewardship. Diba po? Pero kung buong puso mo para yan kay Lord, ewan na lang. Ako sana gusto ko din magkwento ng testimony ko about this. Pero thank you Lord talaga. Haluyon ako dahil nagigibo, nag-imprint aki t-shirt. Sabi ko, Lord, 2 bulan na akong 2 bulan na ako, Lord, na ko yan. Sagad-sagad. Pero hindi pa nga natatapos yung January. May kontrata na akong t-shirt. Diba? Hindi ko pa tapos yung t-shirt. Tinauna sa akong full payment. Nagastos ko na sukita ako. Dahil ko pa nagigibos yung t-shirt. Kaya iuga ka na lugod ako. Pasensya na, Lord. Ano po? God will give strength for each individual day in a year. Now, ano pa daw ang gustong sabihin nito? Number 2, God will give strength for every kind of day we may face. Bibigyan daw tayo ng kalakasan sa kada kind of day. Anong kind of day? Minsan talagang aminon ta, makahuga kon magtrabaho, pero kayo pa mo magtrabaho. Minsan gusto mo man maglamaw-lamaw day mo. Minsan gusto mo man kuta magmurumol. Gusto mo man maglakaw-lakaw sa mall, magkape-kape. So kaping kung digdi sa to para manggura no sa inda 100, 200. Kinagan lang ning gatas na 200 na. Gusto mo man kuta ka ito. Di ba? Gusto mo man magpuro pizza. Di ba? Minsan gusto din natin kuha yung katawan natin. Anong tawag dyan? I-treat. Gusto mo ng pamoromasahe. Minsan gusto mo man pag Sunday magugak-ugak kasi sa aga may trabaho na naman. Minsan, alam mo yung pera mo, minsan, itatights mo na sa nagsasabi, Lord, pwedeng sa kuya na mo na ini? Nakuha niyo po yung point. Pero sabi din ni Lord, it's kind of day we will face, bibigyan tayo ng kalakasan. Kapigatian man ang kinakaharap natin, rejoicing man, challenge man, ano man na burden na kinakaharap natin araw-araw, ang sabi ni Lord, I will give you strength. Ito pong binibigay ni Lord na kalakasan sa araw-araw, enough for us to survive. At binibigay niya po yan, not before, but on the day na kailangan mo, yun yung promise ni Lord na itatawid ka. Para lang ma-realize natin that He is the source of everything. Tayo lang kasi talaga, nalilimitaan lang kasi talaga natin si Lord na kumilos sa atin. Kasi nauunahan tayo ng mga worries. Nauunahan tayo ng pangamba. Nauunahan tayo ng isip nating nagkakalculate uli. Naalala ko yung isang disciple ni Jesus na naalala niyo yun, yung feeding of the 5,000 men na, Lord, mabanggi na, paurulion mo na yung mga tao para makabagaling makakaon sa mga karatig na barangay. Kasi nyata, nagkukompute sinda, dahil sinda papakaonon ka ito. And take note, yung 5,000, ang bilang lang noon, mga lalaki, may mga kasamang bata at babae, hindi pa kasama sa point. At yung isang kwan nga, yung isang disciple nga, nag-compute, Lord, kay puaning pirang taon na sweldo para makabakal kitang tinapay tapos makakagat ng tig sararo sana. Nag-compute. Which is, there's nothing wrong with that. Diba? Kasi dapat naman, intelligent tayo sa paggastos. Pero minsan, alam niyo po, napipreempt natin yung pagkilos ni Lord.
napipreempt natin na maranasan kung gaano kikilo si Lord kasi susadirit ang diskarte pigagibot ta. And this, every kind, each day na sinasabi dito, hindi lang yung siyang magpo-provide. Siya magbibigay sa atin ng karunungan. Kung anong dapat na gawin dito sa mga sitwasyon. Siya yung magbibigay sa atin ng gagawin nating desisyon that could face our day, whatever kind of day na haharapin po natin. At pangatlo, ang gustong sabihin daw po nito, God will give strength to all our days until the end of our days. Kalakasan habang tayo'y nabubuhay. At itong kalakasan lang po, hindi lang to is physical strength. Kasama po dito yung biyaya, yung blessing. Kasama po dito yung peace. Diba? Actually, ang gusto lang naman talaga natin yung peace. Suma total, kapayapaan. Bakit? Marami naman may pera, marami naman sobrang yaman, marami namang may ari-arian, pero walang kapayapaan. Marami namang, di ba, sumasandig sa na ang likod, turog na. Pagalon, di ba, nag-aagong na. Kaistorya mo pa sa natawtod, nag-aagong na. Pero masira mo ng turog, maski daing kwarta, kasi may kapayapaan. Pero igwama na, magayunon ang kama, naka-aircon, siging puro baliktad siya na sa kama dahil na nga turog. Dahil sa bayadan. Or kung grabing problema, grabing security, baka ngayon makuyan, manakaw yung property namin. Diba? But here is God saying, your strength ay isusustain niya. Isusustain niya po. Ano po? Kaya napaka-importanting maintindihan natin this year. God's strength will be there when we need it and not before. Yung kalakasan daw na galing sa Panginoon ay nandyan pag kailangan natin and not before. Diba? We will never find a day when God's strength is lacking. Wala daw tayo makikita or mararanasan na araw na kulang yung lakas na galing sa Panginoon. He will have strength as long as our days last. Yan po yung blessing kay Asher. Kaya siguro ang challenge ko po ngayon sa inyo ngayong 2025, maaring ilagay tayo ni Lord sa mga sitwasyon na tila hindi natin makayanan. Seemingly unbearable. Diba? Darating at darating tayo sa point in time na talagang susubukin tayo. Kasi gano'n naman talaga yung problema, nagle-level up. Pag nakagraduate ka na sa isang problema, bibigyan ka naman ng another problem. Kaya nga sabi sa James, consider it pure joy whenever we face trials of many kinds. Bakit? Ito daw ay nagpuproduce ng endurance, ng perseverance, para pagdating ng araw, you will lack nothing. Ngayong 2025, pwedeng dumaan din tayo dito, pero kapag lumapit tayo kay Lord, bibigyan niya tayo ng kalakasan na kailangan natin sa kinakaharap nating laban. If God is with us, then who can be against us? Ang laban kay Lord. Kasi hindi nga talaga natin kaya. Siya ang magtataas sa atin. Our Jehovah Nissi, our banner. Alam niyo po, noong mga panahon, pag na-conquer na nila yung isang lugar, nilalagyan nila ng banner. That signifies your flag, yung flag nila, na na-conquer na po nila yun. Kaya nga po, yung mga banner natin, yung mga tagumpay natin, that we regard that this is from God, iniipon po natin yun.
Yun yung gagamitin natin testimony sa kinakaharap natin. Kaya lumalakas tayo kasi dumadaan tayo sa challenge eh. Kaya huwag kang magtaka kung lampa ang kakilala mo. Baka kasi wala ng challenge. Diba? Para siyang muscle. Ang muscle, pag nag-workout, pag nag-lift ka ng weights, wala siyang ibang mangyayari kundi lalaki. Hindi yan binibabing muscle kasi hindi siya lalaki, hindi siya titigas. Baka tusukon sa na yan kay Aspili sa ngauna. Pero ang muscle tamas kay anong tudok dyan, magtiriko na sa ng dagom. Diba? Yun yung kalakasan na gustong ibigay ni Lord sa atin. Kalakasan na nanggagaling sa Kanya. Hindi yung kalakasan natin. Kaya kaya't imbis na mangamba, tayo ay sumamba. Yun naman eh. Dahil ang Diyos ang nagbibigay ng biyaya sa ating pamilya at siya rin ang nag-iingat sa ating mga pintuan. Our security. Yung mga pinaghirapan natin, siya din po yung mag-iingat. Yung binigay nating 10%, last time nga, di ba, nabanggit natin to, pinapabanal ni Lord ang ino-offer mo sa Kanya. Hindi lang yung 10% na binigay mo kay Lord, kundi kahit yung 90%, ginagawa niyang banal, ginagawa niyang holy, iniingatan niya. At yun yung nagbibigay sa atin ng karunungan. Nagbibigay sa atin ng talino kung paano siya gamitin. Kaya lahat ng makikita mo, ito po ay pagsamba sa Diyos. Lord, ining natada sa ko. Aram ko mas dakul pa ang gastusin me kaysa sa natada sa ko. But since you bless the 10% na faithfuling binigay ko, i-bless mo din to. Maubos man to, pero may darating. May darating. Diba? Kaya nga, yung kwento kanina ni Joanne na all of the sudden, sabi ko, tara pa SM tayo. Dumaan kami sa Toby's. Hindi man lumiko doon. Sabi ko, tama na sana yung 3,000 sa shoes. Ang selfish ko. Diba? God will sustain you. Minsan may mga darating na hindi mo inaasahan. And you can say, thank you, Lord. Meron din nag-testimony sa akin, napakaganda yung testimony niya, yung plead niya kay Lord at grinant siya. Mga imposibleng bagay, mararanasan natin pagtuto tayo kay Lord. Let me just end with a story. Ito po ay kwento ng isang matalino at isang mangingisda. One time daw, itong matalino, isang professor ng university, doctor by profession, doctor, hindi yung doctor na medical doctor, but the doctor of philosophy, na sobrang talino niya. One time, nag-hire siyang bangkero, may pupuntahan sila sa kabilang isla. So ito naman na mangingisda, nagparent naman, habang papunta po sila doon, nagsasagwan yung mangingisda, tinatanong siya nitong professor. Sabi ng professor, alam mo ba yung algebra? Sabi niya, sabi nung mangingisda, dahil ko man ngayon aram na algebra, dahil man nga ako nakatapos, sige ko ngayon skip ng classes. Ay, you lose 1/4 of your life. Sabi sa kanya. So 1/4. So nagko-compute man, tatatawa man so mangingisda, so nadakop niya bang sila, piga kilo, aram ko nga itong 1/4 ta. Habang nagarayo po sinda, inapot naman siya nung professor, aram mo nga ang science? Nadangog ko na ngayon, sabi nung mangingisda, pero nga nag-skip kaya nga akong classes, kaya dahil ko man nga nasabutan. Hala, sabi ng professor, you lose 1/4 of your life. Nag-compute naman so para sira. Aram ko nga ito 1/4 plus 1/4, 1/2 na, kabanga na sa nangaya.
So, nagakwansinda, siging istorya, pagdating naman sa puro, aram mo ya ang kuyan, philosophy. Ano nga yan? Aram ko nga, may philosophy, pero philosophy hindi ko yan. You lose 1/4 of your life. Nakikig sumangisda. 1/4, 3/4 na nga ito 1/4 na sa lang ang buhay ko. Diba? So, tinutudo niya sa sagwan, baka nga maubos. Tinutudo niya, biglang nagparos, makusog sa paros, biglang tuminaas so mga alon. Diba? So tapos, nanervyos man sa professor. Alam nga yan, tataw ka nga kayo paano nga yan relax ka nga dyan, professor. Tataw ka nga maglangoy. Sabi nung mangingisda sa professor, sabi nung professor, dahil nga you lose 1/2 of your life. Professor, dahil ka tataw maglangoy. Alam mo lesson, pinahanapan ko ng lesson. Minsan, pasiguro tayo kasi marami tayong alam, marami tayong kakayanan. Minsan, we try to look down others dahil sa kakayanan natin. Minsan, we judge others dahil nga tayo ay righteous before God. Minsan, umaasa tayo sa sarili nating kaalaman, sarili nating lakas, sarili nating diskarte. We miss the main thing. We miss the giver of our strength, the giver of our mind, the way we think. We miss the big part of our lives, and that is Jesus, the giver of our lives. Ikaw ba yung mangingisda na walang masyadong alam, pero alam mo sa kagipitan, alam mo kung anong gagawin mo? Kasi alam mo kung kanino galing ang lakas mo. Or ikaw, yung professor na maraming alam, pero na-miss siya, meron siyang isang bagay na hindi niya alam. Let's pray. Panginoon, sa muli kami po'y lumalapit sa iyo ngayon. Nagpapasalamat. At Lord, ang aming puso ay maraming nararamdaman, maraming mga gusto, maraming mga pangarapin. But Father, thank you for once again reminding us that our security sa iyo lamang, Panginoon. We may acquire many things in our lives, material man, or intelligence, or anumang bagay na intangible. But Father, kung hindi lang naman galing to sa inyo, galing to sa mundo na pansamantalang mawawala, Father, we pray that you align our desires, you align our ambition, your desire, ang pangarapin po namin, ituwid nyo po sa pangarapin nyo. Dahil alam po namin, ang tanging kasiguraduhan lamang namin, ang tanging kalakasan lamang namin na magsusustain sa amin ay galing sa iyo. Hayaan nyo po ang bawat pamilya na aming rini-represent, bawat desisyon na aming gagawin this 2025, bawat kaloob na ibabalik namin sa inyo, bawat gawain ng aming kamay, bawat pangarapin na meron po kami, hayaan nyo pong i-offer namin to sa inyo. At ikaw po ang magbigay ng kalakasan ng lahat ng ito. Dahil yung kalakasan nyo ay para sa aming bintahi o Diyos. Salamat sa muli sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Salamat po.